Ako, ay may marami ho tayong pag-uusapan. Kasi kahapon no, pasensya at maaga tayong lumayas dito sa radyo. Meron ho tayong mahalagang importanteng bagay na ginawa. Nevertheless, babawi ho tayo ngayong umaga. Eto. Pag-uusapan natin, hindi natin natapos kahapon, si Secretary Salvador Salpanelo, yung Presidential Legal Counsel, yung attorney ng Pangulo, abay ang sabi po niya, at doon sa mga nabubwisit kay Trillanes, makinig, sabi ni Salpanelo, kuy daw si Trillanes, akala niya siguro libre na siya. Yung ibinigay sa kanyang amnesty ni Noynoy, mukhang may paglabag yata sa batas. Mukhang may hindi nasunod na alituntunin. Entonces, pwedeng ibalik si Trillanes sa kulungan dahil sa kasong rebellion. Pinag-aaralan na po yan ni Attorney Secretary Salvador Salpanelo. Kasi mukhang sinasabi, hindi raw dumaan sa due process yung pagpapakawala dyan, yung pagbibigay ng amnestia ni Noynoy kay Trillanes. Mukhang marami raw binaypass ng mga batas ni Pinoy. Kaya sabi ni Secretary Panelo ng abogado ng presidente, may babalik yan. Teka muna, pinag-aaralan namin. Mukhang may mga nilabag si Ngoy na ilang alituntunin kung kaya't nakalabas kaagad itong si Trillanes. Ang rebellion po kasi, yan po ang kaso niyan ay habang buhay na pagkabilanggo. Kung panahon po tayo ng gera, panahon ng martial law yan ay treason. Ika nga, ang kaso niyan, bukod sa rebellion, treason. Yung pagiging ika nga ay wala kang kwenta. Pantakin mo, traidorin mo. Treason ay pag-traidor sa iyong inang bayan. Kaya sa ibang bansa yan, binibitay. Ang rebellion, wala akong biro. Pag panahon ng gira, di kayo magre-rebelde sa gobyerno mo, at lalo pat ikay sundalo, at ikay opisyal. Ang tawag po dyan ay treason. Trinaidor mo ang iyong sinumpaang tungkulin, trinaidor mo ang inang bayan, at trinaidor mo ang iyong mga kasamahan. Ayan po sinisilip ngayon ni Secretary Salvador Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Isa pang, kaya nga, ngayon ang tanong natin, ito'y tanong lang po sa akin ng mga kabarkada ko kagabi. Pwede raw bang isama na si Trillanes kay De Lima? Kaya ang tanong natin, nais ba talaga ninyong isunod na si Senador Trillanes kay Senador De Lima sa kulungan? #next. Yan po ang tanong natin. Isa bang pag-uusapan natin ngayong umaga? Ito, kagabi napansin lang ng ilang mga dabarkads natin na ito ang Korte Suprema mukhang patas daw ang Korte Suprema. May konting problema, konting katiting na problema daw. Parang nakatagilid daw po sa, parang yung kanya, di ba, ang Korte Suprema kulay itim yan. Parang may kulay daw, may bahid na dilaw ng konti. Sabi nung barkada po, loko-loko kang attorney ka, sasabit ka talaga. Pag binanggit ko yung pangalan mo, baka matanggalan ka ng lisensya. Sabi ko, bakit mo naman nasabi na medyo may bahid ng kulay dilaw ang Korte Suprema? Kasi raw, pansinin mo raw. Sabagay, siya naman nakapansin ito, hindi naman ako. Sabi nung dabarkats natin, attorney, tignan mo, pag yung mga kalaban ni Duterte ang maghahain ng mga kaso, mga writ of habeas corpus, mga kung ano-ano, sila De Lima maghain ng kaso protesta sa Supreme Court. Ngayon, pinapasagot ng Supreme Court yung Muntinlupa RTC at saka PNP. Bakit hinuli si Laila De Lima? Bakit nag-issue ng warrant of arrest ang Muntinlupa RTC? Pinapasagot ng Korte Suprema yan. Tignan mo, may naghain na habeas corpus. Yung mga natukhang daw sa payatas.
Wala pang isang linggo, lumabas kagad yung desisyon ng Korte Suprema, pabor doon sa mga biktima at sinasabihan ng pulis, itigil nyo na yung tukhang na yan. O kaya ang tingin ng kabarkada ko, mukhang may bahid. Itim ang Korte Suprema para walang kulay. Pero parang may bahid na dilaw daw ng konti, may mantsa-mantsa ng dilaw. Mamaya. Isa pang nabanggit niya, binigay niyang example, yun daw protesta ni Bongbong Marcos sa Korte Suprema. Kailan ba yung eleksyon? Mayo 2016. Magmamayo 2017 na. Ala pa rin daw nangyayari. Oo, nung few weeks ago, sabi ng Korte Suprema, may form at substance. Pwedeng i-recount, pwedeng pakinggan yung petisyon ni Bongbong Marcos para sa recount. Ayan, tanong kailan? Ay kasi alam nyo naman hudit sa ating bayan, nagkakaroon ng recount, lalong-lalo itong COMELEC, magaling ang COMELEC dito sa ganito eh. Mananalo ka pagdating sa recount pero isang araw ka na lang uupo. Ay maraming nangyaring ganon sa mga mayor, gobernador. May nangyari pang gano'n sa congressman. Nanalo nga siya, pero kinabukasan, eleksyon na. Ano pang silbi noon? Ano pang saysay? Yan ang isang pag-uusapan pa ho natin mamaya. May bahid nga ba? May mantsa bang kulay dilaw ang Korte Suprema? Ay, hindi po ako nagsabi yung barkada kong attorney. Ayaw niya pasabing pangalan niya at baka matanggalan daw siya ng lisensya. Mga aking mga kabarkada at natanong, na question. Kasi may nakakapansin daw ang Korte Suprema tila iba ang pananaw daw at medyo nagkakaroon ng kulay ng konti. Ako naman po, hindi ko napansin, pero sila napansin. Mga abogado po ito. Huwag ko na lang daw banggitin ang pangalan. Baka matanggal sila ng lisensya o patawag ng Korte Suprema. Pero sabi nila, parang may mantsa na dilaw ng konti ang Korte Suprema. Sabi ko, bakit? Sabi niya, pansinin mo tol, pag mga kaso laban kay Duterte o sa mga programa niya, proyekto, mga Oplan Tukhang na yan, mga curfew na yan, kaagad na may mga sagot kaagad ang Korte Suprema after few days pa lang. Example daw, yung sa Payatas, yung ano ba tawag yun? Writ of habeas corpus. Okay. Tapos, yung kay Dilima raw, 2 araw pa lang si Dilima sa kulungan, kini-question yung paghuli sa kanya. Pinapasagot na kaagad daw ng Korte Suprema yung RTC at saka yung police. Sabi ko baka nagkataon lang. O sabi na, sige. Pero boss, bakit yung mga protesta, yung mga pinapile din naman ng kaso ang gobyerno, bakit hindi inaaksyonan? Sabi ko, halimbawa daw yung kay Bongbong, yung recount. Bakit daw parang inuupuan lang? Sabi ko, meron na sagot sinabi, may form at substance. O boss, pero kailangan ng bilangan. Baka magkaroon ng bilangan sa 2021 ng December. Ano pang iupo ni Bongbong doon? Anyway, mga kapatid, nasa linya po ng aming telepono itong si Professor Dindo Manhit, ang isa po sa tanyag na political analyst ng ating bayan. Prof. Dindo, good morning. Good morning, Erwin. Good morning sa iyong mga tagapakinig. Last night, sir, ayaw ko naman na gawa ng issue ito pero napansin lang ang ilan kasi raw parang itong SC daw, hindi alam ko naman dapat apolitical ang Supreme Court, dapat nasa gitna lagi yan, o dapat hindi kasama sa mga politika-politika, pero nakikita ng ilan na parang leaning towards sa yellow daw ang Korte Suprema. Pag may mga inihain daw ang mga kontra sa Administrasyon Duterte, kaagad daw sumasagot ang SC. Pero pag ang gobyerno, ang administrasyon may mga kaso isinampa, matagal sumagot ang SC. Yan po yung napapansin nila. Case in point daw, binigay nila yung kay Dilima, pinapasagot daw agad ng SC ang Muntinlupa RTC. Yung writ of habeas corpus, Payatas, may sagot daw agad ang SC after a few days pa lang ng pagsampa ng kaso. Pero mga Duterte raw, kalyado ni Duterte, kagaya ng pag-recount doon sa
Bongbong Marcos, sir, na ika nga botohan, parang nagdidili-dali. Ano po ang tingin ninyo, observation ninyo? Hindi maganda yan kung yan napapansin mo, Erwin, at napapansin ng iba na namimili ang korte kung ano ang tatakbo ng mabilis o hindi, dahil alam naman natin, they should be above politics. At sila lang ang sinasandalan ng ating bayan pagdating sa dapat labas sila sa politika, no? So, sa akin naman, hindi ko pa napapansin na kung may basihan yan. Well, di ko rin napapansin, sir. I was just kagabi sa inuman na apat na mga kaibigan ko ng mga abogado, they were saying, yung isa naman, sabi, no, wala, isip-isip nila. Pero yung tatlo, they're saying, no, pare, ha, so nagdagaroon ng diskusyon. Yung kasi kay Senator Bongbong, minsan naiintindihan ko yan dahil napaka-political niyan. At nandiyan yung issue ng gagawin ng lahat ng kabilang panig na pagalan, gagawin naman ng kabilang panig na tulisan. No? So nandiyan yung labanan talaga ng mga abogado, patuhan ng dilatory tactics, as some would say, di ba? To benefit from the recount. Wala pa ba yung attorney ni Bongbong? Ni Senator Bongbong, ang magiging basihan lang talaga dyan is sana tama ang binilang ng ating mga automated machine. Kasi tamang-tama ang binilang ng ating mga automated machine at nakita natin ang ganda ng kinalabasan doon sa pagka-presidente. Kaya maganda ang mandate ni Pangulong Duterte na nirespeto ng taong bayan. So, dapat naman huwag magpagamit sa politika ang ating Supreme Court kung napapansin niya ng ilang mga lawyers natin sa legal sector. At ako na-expect ko na hindi ganun kabilis din yan kasi hirap rin naman bilisan yan and you have to allow both sides to really exhaust all their legal strategies to favor their clients, kung ikaw si Vice President Robredo or ikaw si Senator Bongbong.